Okay, magandang araw muli sa inyo mga kaibigan at mga kapatid na patuloy na nanonood sa ating munting vlog. Sa gabing ito ay ipagpapatuloy natin mga kaibigan yung nabitin na ating pagtalakay. May kinalaman doon sa ano ang kaharian ng Diyos. Nung huli nating tinalakay yung may kaugnayan sa kaharian ng Diyos, nalaman natin na ang kaharian ng Diyos ay tunay pala na literal na gobyerno. Ito ay pinamumunuan siyempre ng Diyos na Jehova at na maglaon ay pinahintulutan niya yung kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus, no, para ito ay pagharian, at ito ay may mga suportadong mga teksto sa Biblia. At ganun din, nalaman din natin pahapyaw kung ano yung gagawin ng Diyos doon sa mga namamahala ngayon. Tingnan naman natin ngayon kung sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay mga kaibigan at mga kapatid, ay ano ba ang magiging epekto ng kaharian ng Diyos doon sa mga pamamahala ng tao, no? Sa bagay, nung huling pagtalakay natin ay nabasa na natin yung teksto na tumatalakay doon sa gagawin ng kaharian ng Diyos doon sa mga pamamahala ng tao. Pero balikan natin sumandali yung teksto na yun na nagpapakita kung ano ba ang gagawin ng pamahalaan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak doon sa mga pamahalaan ng tao. Di Daniel 2:44, no? Ang sabi ay ganito. Ang babasahin natin yung New World Translation. Ang sabi dito sa Daniel 2:44. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi mawawasak kailanman, at ang kaharian ito ay hindi ibibigay sa ibang bayan. Dudurugin ito at wawakasan ang lahat ng kaharian iyon, at ito lang ang mananatili magpakailanman. So, sa liwanag dun sa nabasa natin na ang papel pala ng kaharian ng Diyos sa pangangasiwa ng kanyang anak, walang iba ang ating Panginoong Hesus, darating ang panahon ay aalisin, wawakasan niya yung lahat ng kahariang ito dito sa lupa, at yung kaharian na yon na itatatag ay sabi dito mananatili magpakailanman. So, yun yung gagawin ng Diyos doon sa mga kaharian ng tao dito sa lupa, yung mga gobyerno ng tao. Bakit? Bakit ganun yung gagawin niya? Sapagkat nakita natin sa pagdating ng mga panahon, yung kaharian ng mga tao ay talagang hindi naging sapat sa mga pangangailangan ng kanyang nasasakupan. Kung titingnan natin yung binabanggit ng awit 2:8-9, ganito pa yung mababasa natin doon sa talata ng Biblia. Sabi, humingi ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang mga bansa na iyong pinakamana at ang kaduluduluhang bahagi ng lupa bilang iyong pag-aari. Sila iyong babaliin ng isang pamalong bakal. Iyong dudurugin sila na parang isang sisidlan ng magpapalyo. Ito ay inihula pati una na gagawin nung hinirang na hari. Walang iba kundi ng ating Panginoong Hesus. At pinakita kung ano yung gagawin niya dun sa mga pamahalaan ng tao ng umiiral ngayon dito sa lupa. Bueno, kapag nangyari yon, ano kaya yung maisasagawa ng kaharian ng Diyos
Ano? Ano kaya magiging epekto nito sa buong lupa kapag nangyari yung bagay na yon? So, sa pagpapatuloy ng pagtalakay natin, ganito yung mababasa natin doon sa binanggit ng Matthew 6:9. Ang sabi dito, magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa mga langit, pakabanalin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian. So, pinakita dito na yung kaharian ng Diyos ay magpo-focus din dito sa lupa. Sapagkat malao na nandun sa langit yung kaharian ng Diyos. Kaya doon sa modelong panalangin ng ating Panginoong Hesus, sabi, dumating nawa yung kaharian mo at gagawin yung kanyang kaharian o yung kanyang kalooban dito sa lupa. Yamang ang mga tao ay nagdurusa at napakaraming problema. Ayan. So, anong mangyayari kapag nangyari yon? Doon sa Ezekiel Kabanata 38, talatang 23, ganito naman yung binabanggit, mga kapatid. Ang sabi, tiyak na dadakilain ko ang aking sarili at papakabanalin ko ang aking sarili sa paningin ng maraming bansa at kanilang makikilala na ako si Jehovah. So, sa pamamagitan ng kaharian na yon, na ang mamumuno ay yung kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus, ay madadakila yung pangalan ng Diyos na Jehovah. At yan naman talaga yung layunin niya, sapagkat malao ng dinudungisan ito ni Satanas na Diablo, dahil doon sa kanyang mga pakana at doon sa kanyang mga ginagawa. Sa totoo, talagang laganap ngayon yung pagdungis doon sa pagkasoberanya ng Diyos na Jehovah. Pero sa pagkakataong ito, ay makikita natin, dadakilain niya yung kanyang sarili. Ito ay sa pamamagitan ng hinirang na hari, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Ano pa yung gagawin ng kahariang yon? Binabanggit din sa Apokalipsis Kabanata 20, talatang 2 at 3. Hindi na natin babasahin mga kapatid, at kukulangin tayo ng oras. Pinakita dito na wawakasan niya yung pinagtitiisan ng mga tao na pamamahala ni Satanas dito sa sanlibutan. Alam nyo, ang mga tao ay matagal na nagtitiis sa pamamahala ng mga tao sa kanyang sarili. Pero sa totoo, yung mga tao, yung pamahala ng tao ay ginagawa lang kasangkapan ni Satanas na Diablo. Kaya masasabi natin na hindi talaga ang tao yung namamahala, kundi ang namamahala sa sanlibutan ay si Satanas na Diablo. At iyon ay hindi nakasapat doon sa pangangailangan ng maraming mga tao. Kaya darating araw, ayon doon sa Apokalipsis Kabanata 20, talatang 2 at 3, wawakasan niya yung pamahalang iyon ni Satanas na Diablo. Ano pa yung mangyayari kapag nagkaroon na ng epekto dito sa lupa yung government ng Diyos sa pangunguna ng ating Panginoong Hesus? Doon sa Apokalipsis Kabanata 5, talatang 13, ay mababasa natin, diwa na lang yung babanggitin ko, mga kapatid at mga kaibigan, ay pagkakaisahin yung buong sangnilalang sa pagsamba sa isang tunay na Diyos. At yan naman talaga ang gusto ng Diyos na Jehovah. Malao nang niyurakan ni Satanas na Diablo, at ang gusto ni Satanas na Diablo na siya ang sambahin sa halip ang Diyos na Jehovah. Kaya ang gagawin ni Jehovah sa darating na mga panahon, na ayon doon sa Apokalipsis 5:13 at Apokalipsis 15:3 at 4,
ay pagkakaisahin niya yung buong sanglilalang sa pagsamba sa tunay na Diyos. Walang iba kundi ang Diyos na Jehovah. So nakita natin kung ano yung mga gagawin ng kaharian ng Diyos. No? Ano pa? Pinakita pa rin nung Roma Kabanata 8 talatang 19 hanggang 21, hindi na rin natin babasahin yan kasi kukulangin tayo ng oras. Pinahiwatig dito na isasauli ang malapit na kaugnayan ng sangkatauhan sa Diyos. No? Kasi nga, nung nagkasala sila Adan at Eva, yung una nating mga magulang ay talagang nahiwalay ang mga tao sa Diyos. Ano? Kaya binabanggit dito ngayon na darating ang panahon, isasauli ang malapit na kaugnayan ng buong sangkatauhan sa pagsamba sa Diyos. Ayan, ano? Ano pa yung mangyayari? Binanggit yung awit 46:8-9. Ano? Ano ba yung binabanggit doon? Babasahin natin, ano sabi dito? Doon sa awit 46:8-9. Ang sabi, halikayo, mga bayan, inyong masdan ang mga gawa ni Jehovah, kung anong kagilagilalas na mga bagay ang kanyang ginawa sa lupa, kanyang pinaglilikat ang mga pagdidigma sa wakas ng lupa. Ano yung pinaiwatig nito? No? Pinaiwatig nito na palalayain ang sangkatauhan mula sa anumang mga panganib ng digmaan. Meron bang binanggit doon sa Isaias 2:4 Ang sabi doon sa Isaias 2:4, kanilang papandayin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod, at ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa, o mag-aaral pa man sila ng pakikipagdigma. O kaya sa panahon na yun, sa paghahari ng ating Panginoong Hesus, magkakaroon ng epekto dito sa lupa, wala na ang mga panganib na digmaan. At ayaw naman talaga natin, tayo mga umiibig sa katwiran at umiibig sa kapayapaan, na magkaroon ng digmaan. At yun ay may sasakatuparan sa paghaharing iyon ng anak ng Diyos, walang iba kundi si Jesus. Ano pa? Yung may sasakatuparan nung kaharian ng Diyos. Ang sabi dito, aalisin sa lupa ang tiwaling mga pinuno at pang-aapi. Ayun, ano? Paano natin napatunayan yan? Kung babasahin natin yung awit 110:5, no, babasahin natin, ang sabi dito, si Jehovah mismo sa iyong kanang kamay ay hahampas sa mga hari sa karawan ng kanyang galit. Pag sinabi nga hampas, at talagang mawawasak yun, madidisiplina yung mga hari. Ibig sabihin, talagang matitikman nila yung galit ng Diyos na Jehovah sa kanila. At ganyan din yung pinahiwatig nung awit 72:12 hanggang 14. Hindi na natin babasahin yan. At meron lang iisang sinasabi yan. Aalisin ng Diyos na Jehovah ang mga tiwaling mga pinuno dahil sila ay nang aapi. Okay. Ano pa yung mangyayari dun sa kapag nagkaroon na ng epekto yung kaharian ng Diyos dito sa lupa? Binabanggit naman nung awit 72:16 na maglalaan ng saganang pagkain para sa buong sangkatauhan. Ito ang pinahihiwatig ng awit 72:16. Sabi, magkakaroon ng saganang butil sa lupa, sa taluktok ng bundok ay aapaw. Wala nang gutom. At doon sa Isaiah 25:6, binabanggit naman ay ganito, si Jehovah ng mga hukbo ay gagawa para sa lahat ng mga bayan sa bundok na ito. Ano sabi, ang ibig sabihin nun, sa makalangit na bundok ng Sion, ang luklukan ng kaharian ng Diyos, ang mga makalupang sakop nito ay paglalaanan ng sagana. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya sabi, sa pagpapatuloy, isang kapistahan ng matatabang bagay, ng isang kapistahan ng mga alak na laon,
ng matatabang bagay na puno ng utak na mga alak na laon na totoong sala. So, anong pinapahiwatig noon? Pinapahiwatig na talagang sagana. Wala nang magugutom, sagana sa pagkain. Di katulad ngayon, nakikita natin na maraming nagugutom dahil sa kawalan ng hindi dahil sa kawalan ng pagkain pala kundi iilan lamang yung nakikinabang doon sa inilalabas ng lupa na pagkain. Pero dito ay magkakaroon ng pantay-pantay sa distribution ng pagkain sapagkat pinangyari ito o papangyarihin ito ng Diyos na Jehovah. Binabanggit naman dun sa Lucas 7:22 at Lucas 9:11, yung diwa noon mga kapatid ay aalisin ang sakit at lahat ng uri ng kapansanan. Hindi ba't nung time na nandito ang ating Panginoong Hesus dito sa lupa ay pinagaling niya ng lahat ng uri ng mga sakit, maging pilay, lumpo, bulag, pipi, bingi, kahit yung mga patay ay binangon niya. Ibig sabihin ay binuhay niya. Makakaasa tayo na ganyan din ang gagawin ng Diyos. Wala na ang mga sakit sa darating na mga panahon kapag ang epekto ng kaharian ng Diyos ay nandito na sa lupa. At maging yung kamatayan ay papawiin na ng Diyos sa pamagitan ng kaharian na kanyang tinatag sa langit. Ano pa? Maglalaan ng kanais-nais na tahanan para sa lahat. Ito naman yung binabanggit ng Isaias, Kabanata 65, mga talatang 21 at 22. Ang sabi ay ganito mga kapatid at mga kaibigan. Tiyak na sila ay magtatayo ng mga bahay at kanilang tatahanan ng mga ito. At tiyak na sila ay magtatanim ng mga ubasan at magsisikain ng bunga nito. Hindi sila magtatayo at iba ang tatahan. Sila hindi magtatanim at iba ang kakain. So, pinakita dito mga kaibigan at mga kapatid na talagang wala nang magsasabi na ako'y walang matitirhan at wala akong makakain sapagkat doon ay pantay-pantay na magkakaroon ng tahanan o tirahan. At ano pa yung gagawin ng kaharian ng Diyos sa darating na hinaharap? Doon naman sa Isaiah 65:23, Isaiah 65:23 ay pinakikita naman dito na titiyakin ng Diyos na may kasiyang hanap buhay ang lahat. Di katulad ngayon, meron kang hanap buhay, pero hindi ka namang masaya. At minsan, napakahirap ng trabaho mo, kakarampot yung sinasahod, sinisweldo. Paano ka masisiyahan doon sa iyong hanap buhay? Pero doon sa 65:23 ng Isaias, pansinin nyo binabanggit, sila hindi gagawa ng walang kabuluhan, di manganganak man para sa kasakunaan, sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpala ni Jehovah at ang kanilang mga supling na kasama nila. Kaya talagang pagpapalain ng Diyos ni Jehovah yung gawa ng mga kamay ng kanyang mga lingkod. Ano pa yung mangyayari sa darating na hinaharap kapag yung epekto ng kaharian ng Diyos ay naganap dito sa lupa? Doon sa Mikas 4:4 at Awit 37:10-11, Mikas 4:4 at Awit 37:10-11, pinahihiwatig naman ng mga tekstong iyon na titiyakin ng Diyos na Jehovah na magkakaroon ng katiwasayan, kalayaan, at wala ng mga panganib, maging doon sa mga ari-arian at doon sa ating katawan. Kasi kung babasahin natin yung doon na lang tayo doon sa Awit 37:10-11. Sandali, ang sabi dito, sandali na lamang at ang masama ay mawawala na, at tiyak na hanapin mo ang kanyang dako.
subalit siya'y wala na. Ngunit ang maamo ang siya mismong magmamay-ari sa lupa at tiyak na makakasumpong sila ng katangi-tanging kasiyahan sa kasaganaan ng kapayapaan. Oh, talagang wala nang panganib noon. No? Wala nang mag-iisip na sila ay hindi safe. No? Di katulad ngayon na talagang kailangan tayong magkandado ng pintuan paggabi at pag tayo ay matutulog na. Bakit? Hindi safe eh. Kapag tayo ay lalabas ng bahay, maging araw man at gabi, di ba? Tayo ay nangangamba. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa atin. Pero dito ay wala ng mga pangamba na nangyayari sa panahon natin sa ngayon. Ano pa yung mangyayari sa pagdating ng kaharian ng Diyos? Yung epekto ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Doon sa 2 Pedro 3:13, ano? At Isaias 11:3 hanggang 5, pinahiwatig naman doon sa mga tekstong ito, paiiralin ang katwiran at katarungan. Ano? Di katulad sa panahon natin sa ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, no? Walang katwiran at walang katarungan. Ano? Minsan, kung sino yung may pera, kung sino yung mayaman, kung sino yung sikat sa lipunan, yun yung pinapaboran. Pero yung mga maliliit, yung mga may hirap, parang nawawala ng katwiran at katarungan. Ano? Pero sa panahon na iyon na yung epekto ng kaharian ng Diyos ay dito sa lupa, wala na yung ganong di makatarong ang pagtrato sa lahat ng uri ng mga tao. O ano pa? Doon sa Marcos 4:37 hanggang 41 naman, hindi natin babasahin yon. Ano? Pinahiwatig naman dito, naiingatan ng Diyos na Yehova ang sangkatauhan sa mapaminsalang mga puwersa ng kalikasan. Ano? Sabihin nyo mga kalamidad na nangyayari sa panahon natin sa ngayon. Wala na yon. Ano? Sapagkat makikita doon sa Marcos 4:37 hanggang 41 na nung panahon ng ating Panginoong Hesus, nandito siya sa lupa, ay pinatigil niya ang anumang uri ng kalamidad na pumipinsala sa mga tao. Di ba pinatigil niya yung bagyo? May kapangyarihan siyang patigilin yung mga likas na sakuna. So, walang pagsala na darating ang panahon, ganyan din ang gagawin ng ating Panginoong Hesus. At ito pa mga kapatid, ano? Di ba't marami tayong mga mahal sa buhay na namatay? Ano? Nakakatuwa sapagkat binabanggit ng 1:5:28 at 29, tapos Apokalipsis 20:12 na yung mga karapat-dapat sa pagkabuhay muli at nasa alaala ng Diyos na Yehova ay magkakaroon ng pagkabuhay muli. Di ba't nakagagalak na malaman at makita na yung ating mga mahal sa buhay na namatay na ay makakasalubong natin, mahagkan natin, mayayakap natin sapagkat sila ay binuhay muli ng Diyos na Yehova. O ano pa yung mangyayari? Doon sa Isaiah 25:8 at Apokalipsis 21:4, nabasa na natin to ng mga nakaraang vlog. Pero pinapahiwatig dito sa mga tekstong ito na papawiin ng Diyos na Yehova ang kamatayang dulot ng kasalanang ibinigay at pinamana nila Adan at ni Eva. Ano? Doon ay mawawala na yung kamatayan. Ano? Pag tinanong mo ang tao, gusto mo bang mamatay? Siyempre, sasabihin natin, ayaw. Pero namamatay tayo, di ba? Hindi natin mapipigilan. Pero darating ang panahon, papawiin ng Diyos ni Yehova ang kamatayan. Kasi yung kamatayan na yon ay minana natin kay Adan at Eva. No? Pero mawawala na yon sa darating na hinaharap. Ano pa? Doon sa Juan 13:35,
binabanggit na paiiralin ang isang sanlibutan na doon ang mga tao ay tunay na nagmamahalan. Ano? Nagmamahalan. Ano? Di katulad ngayon, ang mga tao ay nakita natin na yung pagmamahal ay salat. Hindi talaga makita yung pag-ibig sa isa't isa. Ano? Pero sa mga lingkod ng Diyos, sa bayan ng Diyos, na Jehovah, nakikita na natin yan. No, yung may pag-ibig sa isa't isa. At yan yung inutos ng ating Panginoong Hesus. Kaya darating ang panahon, na yung pinapakita nating pag-ibig, pangkapatid, ay magtutuloy-tuloy sa darating na hinaharap. Mag-iibigan ang mga tao sa isa't isa. Meron pa may binabanggit pa dun sa Isaiah 11:6-9, saka dun sa Oseas 2:18, na pinahiwating naman dito na papangyarihin ang kapayapaan sa pagitan ng mga hayop at mga tao. Di katulad ngayon, na yung mga mababangis na hayop nasaan? Sa ibang mga bansa ay nasa wild o nasa ilang, sa parting Africa at sa iba pang mga malalawak yung gubat, Pero dito sa mga city, nakita natin nasa zoo. Kasi hindi sila pwedeng lumabas doon sa kanilang kulungan kasi mananakit sila ng mga kapwa hayop at ganun din ng tao, Katulad nung balita nung isang araw, yung isang lolo ay sinunggaban ng buhaya. Nakakulong na yun, pero nanakit pa rin. Pero darating ang panahon na magkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga hayop at ganun din ng mga tao. At panguling-uli, binabanggit ng Lucas Kabanata 23 at talatang 43. Tapos kung babasahin natin yung awit 97, 7-9, ay pinahihiwatig ng mga tekstong yon na gagawing paraiso ang lupa. Totoo, talaga naman na pag sinabing paraiso, lupa ang tinutukoy noon. Katulad din kila Adan at Eva, yung salitang gan sa Hebreo at paradisos sa Greek, tinutumbok nun ay lupa. Kaya yung lupa, itong mismong lupa, ay gagawin ng Diyos na Jehovah na maging paraiso. Kaya nakita natin kung ano yung magiging epekto nito. Itong kaharian ng Diyos sa pangunguna ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa na tinitirhan natin. Kaya hari nawa, mga kapatid at mga kaibigan, na maranasan natin sa darating na hinaharap yan. At sana ay magkita-kita tayo doon sa paraisong lupa sa paghahari ng kaharian ng ating Panginoong Hesus. So yun lamang mga kapatid at mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating munting vlog. Bye-bye!